Hello, magandang gabi po. Good evening, everyone. Welcome po sa Jesus Said Ministry Church, dito po sa San Mateo, Rizal. Please join us mga kapatid. Salamat po unang-una sa inyong pagsubaybay. Salamat sa Panginoon. At excuse me, pinagsasama-sama po tayo. Ang pinakamagandang samahan at pagsasama-sama ng mga nagkakaisang tao ay yung sama-sama nag-aaral sa salita ng Panginoon. May binanggit nga ang Panginoon na dalawa o tatlo, binabanggit niya yun, yung Espiritu ng Diyos ay naroroon kapag may nag-uusap tungkol sa Kanya. Kung pinag-uusapan ng Panginoon, naroon ang Kanyang presensya. So please join with us. Deuteronomy 27 po tayo. Sige po, welcome po sa Jesus Ministry Church, ika-265th midweek service po tayo. And then pag Sunday po, this coming Sunday ay last part na po, part 2 na po ng Book of Revelation, yung dulo, chapter 22, yung closing remarks, yung conclusion, na mismo si Jesus po ang nagsalita na ikinuwento ni John na I am the Alpha and Omega, I'm coming quickly, sabi ng Lord. So, siya na po yung nagsalita doon. So, yun ay very interesting pong pag-aralan, mga kapatid, ng Book of Revelation. Actually, siya po ay talaga Book of Prophecy. So this coming Sunday, sana makasama po kayo. So last part na po yun ng aklat ng pahayag. Ngayon po, yung duplicate ng batas na ilalagay sa malaking bato. Hindi po siya tablet, hindi po siya 2 tablets, kundi isang malaking bato na lalagyan ng plaster. Mamaya malalaman natin. Doon sa kabilang side ng river, Jordan River. Palatandaan po ito bilang monumento para makita nila, makuha nila yung tinatawag na promised land on the other side of the Jordan River. Sige po, let's pray. Father God, in the name of the Lord Jesus, we ask your mercy. We ask your wisdom and knowledge po sa study namin this evening. Patuloy mo po kaming pagpalain na makapagpahayag ayon sa iyong kalooban online, Lord, and then dito sa church. Pagpalain niyo po kami at patnubayan, Ama, ng iyong banal na Espiritu, na siya naming guro, siya naming rabbi, ayon sa sinabi mo, Panginoon. John 14, verse 26. Thank you, Father. In the name of Jesus, we pray. Okay. So, the duplicate of the law. Excuse me. Kung kailan nag-start na, saka ako yung nangati yung ilong ko. Okay, duplicate of the law of the Lord in the big stone. Okay, so last Sunday, Wednesday, sorry. Yung teaching natin ay tungkol doon sa ikapo, doon sa tinatawag na tithes, na yearly, mayroon tinatawag na harvest. First harvest po, yearly. Ikatatlong taon, meron pa rin harvest. So, maiipon po yung tithes, yung ikapo ng mga pagkain po ng mga Israelita para pakinabangan ng mga Levita, ng mga strangers or foreigners, mga fatherless, ulila, o kaya yung mga widows, mga babaeng balo. Sila po yung pagpapalain, pagkain, lalo na sa mga Levites na siyang walang manang lupain. Hindi po sila binigyan ng mana para bungkalin, taniman. Ang mana lang po ng mga Levites yung bigay ng mga kapwa nila Israelita para pagpapastulan lang po ng mga tupat, kambing o kaya baka. But yung tahanan nila o kaya yung lupa na pwedeng bungkalin ay wala po. Kaya
Magpapaubaya na lang po yun sa mga ibang anak ni Israel, and then yung 10% ng inaani ng pagkain ay ipapakain sa mga Levite, sa mga church workers. Ganon din, makikinabang din yung mga dayuhan, yung mga ulila at babaeng balo. So sa panahon ni Jesus, mga kapatid, very special po ito. Hindi po ito nabago, nagpatuloy po ito. Even yung mga widows, priority ni Lord. Nagiging example ni Lord yung mga babaeng balo, yung mga ulila na mga wala nang inaasahan. And even in Acts chapter 6, nagkaroon ng tinatawag na ministry, feeding para sa mga widows. At nagpatuloy po yan hanggang sa ang church sa Jerusalem ay kinikater na po yung mga pagpapakain sa mga byuda. Kaya now, ngayon ay chapter 27 po tayo. Malapit na pong magpaalam si Moses, malapit na po siyang kunin ng Panginoon Diyos. Actually, sa beginning of this chapter, this book of Deuteronomy, pambungad, binanggit nga doon na 2 months na lang, kasi nakalagay doon, the beginning of first day of 11 months of 40 years. So, ibig sabihin, 2 months na lang ang natitira. Yun yung natitira panahon na ikinukwento ni Moses ang nire-review, nire-announce niya yung mga batas. Yung iba nadidetalye, yung iba ay nare-re-announce po. So, let's start with verse 1. Tungkol to naman sa pagtawid nila sa Jordan River, mayroong ipagagawa si Moses, malaking bato para doon isulat yung mga kautusan. Sige po, chapter 27, Deuteronomy 27, verse 1. So, kalahati lang po ito. Next week, verse 11, maganda rin po ito, yung 12 na kautusan na sinusumpa ng Diyos. But, next week po yon. Verse 1, pagkatapos si Moses at ang matatanda sa Israel ay nag-utos sa taong bayan na sinasabi, tuparin ninyo ang lahat ng utos na inuutos ko sa iyo sa araw na ito. Okay. Sabi dito, tuparin. Okay. So nagtipon po si Moses kasama ang mga elders, matatanda. Yung mga elders po dito, mga kapatid, written in Book of Numbers, chapter 11, verse 16, mamaya ipo-flash po natin. 70 elders po, pinapili ng Panginoon kay Moses para bigyan din sila ng espiritu ni Moses para, ibig sabihin, yung gawain, yung delegate ni Lord yung mga gawain para tulungan si Moses. So, kasama ni Moses dito, they are, speaking in one voice. Kasi sabi dito, tuparin ninyo ang lahat ng utos na inuutos ko sa iyo. Although si Moses, kung tawagin ito yung Mosaic Law, binigay ni Lord sa kanya yung kautusan, pero with the 70 elders, para silang iisa na nagsasabi na sundin yung utos nito. One time kasi, or time will come na mawawala si Moses, mananatili mga elders, and even si Joshua mawawala, pero mananatili po yung mga elders, yung mga priest, para magpatuloy po naggabayan yung mga Israelita inside Canaan. So, kaya itong 70 elders ay magpapatuloy sila na mamahala. So sabi rito, tuparin ninyo ang mga utos na binibigay ko sa iyo sa araw na ito. Yung utos ng Panginoon, mga kapatid. So yung 70 elders, tingnan natin, sino-sino po ba ito? Although wala naman nakapangalan, in aklat ng Bilang, chapter 11, 16 to 17, Bilang, chapter 16, o 11, 16, 17. Kaya sinabi ng Panginoon kay Moses, magtipon ka para sa akin ng 70 lalaki
sa matatanda sa Israel, na iyong nalalaman na matatanda sa bayan at mga nangunguna sa kanila, at dalhin mo sa tol ng tipanan upang sila'y makatayo roon na kasama mo. I-ordain po sila bilang elders. Verse 17, ako'y bababa at makikipag-usap sa iyo doon. At ako'y kukuha ng espiritu na nasa sa iyo, sabi ni Lord. Kausap si Moses. At aking isasahalin sa kanila. Kanilang dadalhin ang pasanin ng bayan na kasama mo upang huwag mong dalhin mag-isa. So yung gawain ni Moses, isi-shoulder din ng 70 elders para pagdating sa parang gawain, kasi parang I think sila rin po yung mga judges, sila rin po yung mga nasa pintuan ng bayan, mga sa city gates, madalas binabanggit kapag may mga dispute between against on yung nalabag po yung kautusan, may dispute between brother and sister na kasamang kapwa Israelita, pupunta po sila sa city gates, merong mga elders po doon para humatol. So, sila rin po ito. Verse 2, sa araw na iyong tawirin ang Jordan o Jordan patungo sa lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, ay maglalagay ka ng malalaking bato at tatapalan ninyo ng plaster. Parang sa panahon natin, lime po yan na hindi ko po alam kung anong klaseng plaster po, no? Pero tingin ko lang po, putik lang po ito na binasa. Pero sa ating panahon kasi semento po ito eh. So, plaster I think is, yun nga, mga dust na binasa. Anyway, meron siyang, gagawa sila ng batong malaki. The large stones were memorial stones with plaster or lime. So, ito ay coated with whitewash para visible, para makita sa lahat at makikita, mababasa kung ano man ilalagay. Verse 3, ito nga po yung ilalagay, susulat ninyo sa mga ito ang lahat ng mga salita ng kautusan ito. Kapag ikaw ay tumawid upang pumasok sa lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon Diyos, isang lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot, na gaya ng ipinangako sa iyo ng Panginoong Diyos ng iyong mga ninuno. So, laging ginagamit po yun. Kung ano yung identification ng lugar, is very abundant yung lot, mataba yung lupa. Actually, mayroon pong nag-survey, nag-spy. So, yung isang bungkol ng ubas, nakalagay doon sa, I think in Book of Numbers, chapter 12, 13, or 14, hindi ako sure. Nakakuha po sila ng bungkus ng napakalaking ubas. 2 tao ang nagbuhat. So, isang patunay lang na mataba yung lupa at very abundant yung pananim. Kaya nga binabanggit na a land of milk and honey. Sabihin, malusog. Now, sabi din dito, sabi isulat mo doon, and then verse 4, pagtawid mo sa Jordan o sa Jordan, ilalagay ninyo ang mga batong ito na inuutos ko sa iyo sa araw na ito, sa bundok ng Ebal, at iyong tatapalan ng plaster. So, lalagyan ng plaster po yun, at so, pwedeng, yun nga, maaring ang materials nun ay mga galing sa dust o kaya sa tinatawag na putik. Yung bundok ng Ebal or Mount Ebal was north of Mount Gerizim. Babanggitin to by next week pa naman. So verse 12 and verse 13. So hanggang verse 10 lang po tayo ngayon. So between the two mountains was the city of Shechem. So next week tingnan natin para tuloy-tuloy po tayo. Verse 5, doon magtatayo ka ng isang batong dambana. So stone altar naman sa Panginoon mong Diyos na hindi gagamitan ng kasangkapang bakal. So bukod sa bato na ilalagay para pagsusulatan ng kautusan,
hahanap pa sila ng batong buhay ito na buo, malaki, maaaring hindi kaya ng isang tao ang size nito. Bilang bantayog o kaya tinatawag na parang monument altar o kaya altar stones. And then sabi dito, no, hindi gagamitan ng kasangkapang bakal. Ibig sabihin, I think ito yung uncut stone. Ibig sabihin, pure. Kung nakakuha ka ng batong buhay na ano man ang shape niya, ano man ang hugis niya, hindi gagamitan ng mga sharp tools bilang cutter o kaya isi-shape up yung bato. Hindi na. Walang gagawin, kundi natural yung shape ng bato. Kung ano yung natural na nakuha ang bato, itatayo, gagawing altar. Walang gagamiting bato, metal para maghugis ng mga bagay. According sa Bible commentary, in the Middle Eastern people, the altar in their nation, they are creating the idols o kaya gumagawa ng idols with sculptured idols made by stone or limestone. Ginagawa nila yon, tapos ginagamitan lang ng metal. For example, gumagawa sila ng Diyos-Diyosan na mukhang tao. Ginagamit nila yung sharp iron para i-sculptured yung huhubugin po yung Diyos nila para maging Diyos-Diyosan. I-shape nila. Pwedeng gumawa sila ng Diyos-Diyosan na gagamitan ng metal sharp para i-shape ito ng tao o kaya hayop. But for God, this is just, hindi naman to, this is parang pinaka-temporary. Kasi dito sila mag-aalay, dito sila magkakaroon ng pagsamba. So, kung ano yung bato na makukuha, kung anong shape niya, kung ano itsura niya, walang gagawin, hindi ikakat ng metal, walang figure, walang itsura. Eksakto lang kung ano yung natural shape niya, yun lang po. Bakit po? Verse 6. Yung itatayo ng buong bato. So, itatayo, buong bato, walang gagawin. Ang dambana, ang ng Panginoon mong Diyos, at maghahandog karoon ng mga handog na sinusunod sa Panginoon mong Diyos. So, pag nakakita po ng bato, ibig sabihin, wala pong hugis. Hindi lalagyan ng mata, ilong, wala po. Okay, hindi hugisan ng tao o hayop. Hindi po, ayaw po ng Panginoon gumawa ng Diyos-Diyosan nga eh. This is just a monument or altar temporarily para magkaroon sila ng burnt offering. Hindi pa naman ito yung parang pagtatayuan mismo ng templo. Doon si tinatawag na dambana. O kaya doon itatayo po yung tabernacle, wala po. Ito po ay parang monumento po ito na palatandaan or boundaries na palatandaan na tumawid na po sila. So, gagawin din po doon, verse 7, by the way, verse 6, burnt offering, and then verse 7, ikaw ay mag-aaling ng mga handog, pangkapayapaan at iyong kakainin doon at ikaw ay magagalak sa harapan ng Panginoon mong Diyos. So, magkakaroon naman ng tinatawag na handog pangkapayapaan or peace offering. Burnt offering and peace offering ang gagawin. At doon daw ay kakain sila at magagalak sila sa harapan ng Panginoon ng mong Diyos. And shall eat there in rejoicing before the Lord your God. So sa tatlong offering na alam natin, sin offering, burnt offering, and peace offering, ang peace offering ang medyo may konting celebration, may konting festivity. They are rejoicing, eating before the Lord, papasasalamat. Kasi sa Book of Leviticus chapter 1 to 7, may chapter 6 and 7 doon, may tinatawag doon na two types of peace offering. It is free will offering and then thanksgiving offering.
which is under the peace offering. Pasasalamat, pag may mga biyaya, pasasalamat. Yung free will offering, with or without blessing, natuwa ka, na-bless po ikaw, you can offer, part po yun ng peace offering. Verse 8, at isusulat mo ng malinaw sa mga batong iyon ang lahat ng mga salita ng kautusan. So, yung sinasabi, no? At isusulat mo ng malinaw sa mga batong iyon ang lahat ng mga salita ng kautusan. Okay? So, yung bato na lahat ng kautusan, I think isa yung tinatawag na Ten Commandments. Yung pinaka parang summary ng kautusan ng 613 laws. Doon sa 613 laws, andun po yung civil law, moral law, at saka sacrificial law, which is naroon sa Ten Commandments. So, ano po siya, yung Ten Commandments po, may mga details po yun. May mga kanya-kanyang details po yun. Doon lang sa nanay, sa mga magulang na i-respect, meron pong 3 batas po doon na ang batas po doon kapag lumabag ay death penalty. So, ganon. Doon sa Sabbath rest lang po, marami po mga batas po doon. So, yung Ten Commandments, parang siya yung outline. And then, meron kanya-kanya silang mga details na commandments pa. So, yun, I think, dito yung 10 utos. But anyway, wala pang binabanggit. So, in New King James, ang sabi dito sa verse 8, and you shall write very plainly on the stones all the words of this law. Sa New King James Version. Sa NIV naman, ang binabanggit ay very clearly all the words, maliwanag. Ibig sabihin, sa Tagalog, isusulat mo ng malinaw sa mga batong iyon ang lahat ng mga salita ng kautusan. Yung sinasabing malinaw, hindi malabo, kailangan na iintindihan, nababasa. Ang pagbasa po ng kasulatan, mga kapatid, for example, sa ating Biblia, binabasa, ang pinakamarami pong mga tao na kung iso-survey natin, nakakapagbasa ng Bible. Kasi ang lingwahe po, may Tagalog, may Cebuano, Ilocano, kahit English po, mas marami pa nga naiintindihan yung iba English. Nababasa po, pero hindi po naiintindihan na mas marami. Ilang percent yung nagbabasa? At doon sa nakakabasa, ilang percent doon yung hindi nakakaunawa at ilang percent yung nakakaunawa. Kaya ngayon dito, sinasabi dito ni Moses na maliwanag dapat ang nakasulat ng mga kautusan. So, ibig sabihin, walang palamuti, walang additional na pampaganda ng letra, walang any additional na kailangan eksakto lang. Dapat hindi po nadadagdagan. Mga kapatid, nakakalungkot po sa mga panahong dumating after nito hanggang sa panahon natin, marami na pong mga, lalo na ngayon na printed na po yung Bible. Ang Bible po ay, ito na po, makikita nyo na nasa maliit na materialis na po siya at nauso na po yung mga cellphone, yung gadget na may karamihan nga Android, may mga smartphone na andun na po, may mga Bibles na rin po. Ang dami po mga version ng mga Bible, may mga Bible commentary pa, lahat. Kaya lang, sa sobrang dami po mga kapatid, nakakalungkot lang na nadadagdagan po ng mga filosofiya, teorya, opinion ng mga ibang mga Bible commentary ang mga kasulatan. Hindi lang sa sulat, kundi even sa oral preaching, nadadagdagan po yung mga salita ng Panginoon na nagkakaroon ng wrong interpretation.
Not only by words, but only by works, o kaya yung oral preaching. Kaya sinasabi dito, marahil ni Moses, kailangan clear, malinaw. Walang magiging reason out para sabihin, I cannot understand because it's blurred or malabo. So walang magiging reason out, kundi very clear, mababasa at maiintindihan. Actually, how many times na laging nababanggit po ito ni Moses. Ngayon, itong mga ito na mga, let's say, new generation na makakapasok sa Promised Land, second time na ito nasabihan sa kanila, in Book of Numbers, nabanggit na rin po ito. Pero siguro, inulit-ulit dito para lalong maunawaan nila yung kautusan. But, sinasabi nga, kailangan maging klaro. One time, binanggit po sa Book of Deuteronomy, hindi ko lang matandaan kung dinaanan po natin na huwag kayo magdadagdag, huwag kayo magbabawas ng mga aral dito sa mga utos ni Moses. Kaya kapatid, no, sa panahon natin ngayon, nakakalungkot na marami pong mga nadadagdag. But may warning po si Pablo sa mga Kristiyano, na mga Hudyo na nasa Roma. Ito po warning ni Pablo, even sa ating panahon, in Roma 16 verse 17 to 18. Ngayon, sinasama ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan ninyo ang mga lumilikha ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran na laban sa mga aral na inyong natutunan, lumayo kayo sa kanila. Kasi nga po, may mga filosofiya silang mga ini-input sa mga inaaral. Sapagkat ang mga gayon ay hindi naglilingkod kay Kristo na Panginoon natin, kundi sa kanilang sariling tiyan. At sa pamamagitan ng kanilang mahusay na pananalita at matatamis na talumpati ay dinadaya nila mga puso ng mga walang muang. So dapat clear lang, maayos lang, maintindihan lang. Basahin lang yung Bible, okay na po yan kung tutusin. Konting paliwanag, konting illustration, pero para bigyan nyo pa ng malalim na theory. Anyway, warning po yun ni Pablo. Kaya pag minarinig po kayo mga aral na hindi malinaw, medyo lumilihis na po siya sa pinaka-focal point of gospel or epistle, yung pinaka-sentro po noon, kung lumalabas na po doon, wag nyo na, sabi dito, no? Wag nyo na, verse 6:17 nga, please. Sabi dito, no, lumayo kayo sa kanila. Huwag nyo nang pansinin. Maliligaw lang kayo. Minsan nakala natin ang husay, ang galing, nag-aral aral po ito, scholars po ito, masteral, doctoral of Bible, aral po no? Pero, basahin natin ng Bible. Bible ay hindi lang naman para sa kanila basahin. Open na po yung Bible para sa mga tulad natin hindi nag-aral. Basahin din natin. At hindi lang yon, may banal na espiritu magtuturo. By the way, balik tayo dito mga kapatid. So, ang batong malaki na paglalagyan ng o duplicate yung batas pero sa malaking bato lalagyan. After lang makatawid sa Jordan River, ito po ay duplicate na batas, isusulat ulit para makita, marahil malaki ang mga letra. So, maaari kasi wala pa namang duplicate or copy ng mga Bible noon, kaya maaari doon pa lang pwedeng gawin sa mga bato para mabasa po nila. Ito po yung mangyayari pa naman, no? Once na nakapasok ng mga Israelita, mangyayari pa lang naman ito. At gagawin po ito ni Joshua. Tignan natin, mga kapatid, advance lang po tayo. Joshua 8:30 verse 32, New King James Version. Now, Joshua built an altar to the Lord God of Israel in Mount Ebal. Kapag medyo stable na sila. Actually, after niyan, chapter 7 kasi, 6 and 7, na-conquer na po nila yung Jericho. Jericho parang pinakamabigat na kalaban kasi napakalapad ng walls. Pero dahil pasok na sila sa bayan ng lugar ng Kanaan, so sinunod po to ni Joshua itong altar na to. And as Moses, the servant of the Lord, had commanded the children of Israel,
it is written in the book of the law of Moses, an altar of full stones, over which no man has wielded an iron tool. And they offered on it burnt offering to the Lord and sacrificed peace offering. So I believe na maaaring it's either two o isang stone pero andun na yung altar, andun na yung batas. And there, in the presence of the children of Israel, he wrote on the stones a copy of the law of Moses, which he had written. So tinupad po yan, pero hindi ako sure kung ilang taon pa, no? But anong paman, natupad po yan. Okay, verse 9. Balik po tayo. Deuteronomy 27, verse 9. Verse 9 and verse 10, very, ano po ito? Dito po tayo magtatapos sa verse 10. Pansinin lang po natin, no? May mga bagay po dito na very important po para sa mga Israelita. Verse 9, sabi dito, si Moses at ang mga paring Levita ay nagsalita sa buong Israel na sinasabi, tumahimik ka at pakinggan mo, o Israel. Sa araw na ito ay naging bayang ka ng Panginoong mong Diyos. Ulitin ko po. Si Moses at ang mga paring Levita ay nagsalita sa buong Israel na sinasabi, tumahimik ka at pakinggan mo, o Israel. Sa araw na ito ay maging bayang ka ng Panginoong mong Diyos. So, si Moses at yung mga Levites, priest. By the way, ang mga Levites po, si Moses po, Levita po yan, anak po ni Levi yan. Kapatid niya po yung high priest si Aaron. At yung anak ni Aaron si Eleazar, siya po yung high priest ng mga panahon na ito kasi patay na po si Aaron. And then si Aaron, si Eleazar, tsaka anak ni Eleazar si Pinehas, sila po yung mga priest, kung tawagin ay Levites priest. So marami po sila mga kapatid. In Joshua chapter 3 verse 3, mababasa po yan pagdating natin sa Joshua. Joshua 3:15 to 17, Joshua chapter 4 verse 10. At may binabanggit po doon na 7 Levites priests in Joshua 6 verse 6. Sila po yung nagdala ng Ark of the Covenant. Kung daw nagkakamali, sila po yung magtatawid sa Jordan River. So, nagsalita po itong mga ito, si Moses at yung mga Levites na pari. Ano sabi? Sabi sa mga Israelita, tumahimik ka at pakinggan mo, o Israel. Sa araw na ito ay naging bayang ka ng Panginoong mong Diyos. Okay. So, ito po yung declaration sa araw na ito. Parang sinasabi ni Moses na manahimik kayo, pero para mapakinggan, no? Pero may malalim na kahulugan po yun, mga kapatid. So pagpasok nila sa Kanaan ay magpapatibay. Pagpasok nila sa Kanaan, doon sila, yun ang magiging magpapatibay ng kanilang declaration. Kasi po mahirap patunayan ng isang lahi like Israelites to be the nation of God or people of God without permanent residences. O kaya, hindi pwedeng magkaroon sila ng, kayong bayan ko, tapos wala naman pala silang lupain. Kaya kapag napuntahan na nila itong lugar na ito at na-reclaim na po nila itong Kanaan, magpapatibay po yung the Israelites are people of God or nation of God kasi nga may lupa na silang naangkin. Doon pa lang magiging stable, permanent yung proclamation na ito. Kaya lang, may kondisyon, mga kapatid. Kayo magiging bayan ng Diyos. Kaya lang may kondisyon. Verse 7, anong kondisyon? Verse 10, sorry. Kaya sundin mo ang tinig ng Panginoon mong Diyos at tuparin mo ang kanyang mga utos at ang kanyang mga tuntunin na aking inuutos sa iyo sa araw na ito. The same day, once na na-declare po yon, kahit sa araw na iyon, okay na yon, parang
declared na yun ni Moses kahit buhay pa si Moses. So si Moses na po ang parang nag-declared noon na sa araw na ito, habang buhay pa siya, magiging patotoo po ito na sila yung bayan ng Diyos. Kaya nga lang, mayroong condition ng Lord. Verse 10 nakalagay, kaya't, or in New King James, nakalagay is, tingnan natin, therefore nakalagay sa New King James. Therefore, yan nga po, you shall obey the voice of the Lord your God and observe His commandments and His statutes which I command you today. So, ano po ito napakahalaga po itong sinasabi ni Moses bilang spokesperson ng Diyos. After ni Moses, yung mga priests and mga elders, sila yung mga magpapatuloy na, although hindi pa naman, kasi si Joshua pa, pero magpapatuloy po, sila na rin po yung magpapatuloy nito. So sabi dito, obey the voice of the Lord your God. And then, pangalawa, doon, observe His commandments. Sa New International Version is follow His commandments and statutes. Actually, statutes, decree. Yun ang pagkakaiba ni NIV tsaka New King James. Statutes kay New King James, decree kay NIV. Which I command you today, mga kapatid, not tomorrow, not the day after tomorrow, but today. So mga kapatid, once na nag-declare po ang Panginoon sa pamamagitan po ng mga ginagamit ng mga tao, yung araw na iyon, yung araw na iyon is effective na po yon. Now, mga kapatid, itong verse 9 and 10, bakit sinasabing sa verse 9 kasi bali gagawin natin apat po ito, una sa verse 9, yung salitang tumahimik ka, yun ang una, at pangalawa, pakinggan mo o Israel. Tapos verse 10, yung pangatlo, yung tinatawag na sundin mo ang tinig ng Panginoon. And then, pang-apat, tuparin mo ang kanyang mga utos. So, merong apat na bagay po na naging kumbaga itong apat na bagay na ito na ay hindi nasunod ng mga ninuno nilang mga magulang nila, mga lalaki po, 20 years old and above, na lumabas sa Egypt. Hindi po ito nasunod. Kaya marami pong namatay. They are all 603,550. Pero dalawa lang po ang nakapasok sa Promised Land, Joshua and Caleb. Bakit sinasabing hindi sila pumasa, yung mga unang lumabas? Bakit hindi sila, tawag dito, itong apat na ito, bakit parang hindi sila nakatupad, yung mga unang mga magulang nito, yung mga magulang nito, na makakapasok sa Promised Land? Dahil mga kapatid, kaya pinatatahimik sila kasi yung una nilang mga magulang ay naging mareklamo. And then, ikalawa, sabi sa verse 9, tahimik ka, sabi dito, tawag dito, be silent, and tawag dito, and listen. Kasi yung mga magulang nila hindi nakinig. Kaya yung positive side dito sinasabi. Tapos, verse 10 naman, kaya sundin mo ang tinig ng Panginoon. Kasi yung mga ninuno nila, yung mga magulang nila, hindi sumunod sa tinig ng Panginoon. Mga kapatid. And then, ikaapat, observe or follow His commandments. Nakalagay sa verse 10. Kasi nga, hindi sumunod po sa mga kautusan po yung mga magulang nila. So, 603,000 ang namatay, 548. Dalawa lang po ang nakaligtas, si Caleb and si Joshua. Tingnan natin, flashback po tayo kung bakit po sila pinagsasabihan na tumahimik ka, pakinggan mo. Ibig sabihin, kasi nga, ito yung mga negative na nagawa ng mga magulang nila.
Kaya nga sinasabi ni Moses, yung positive side, na kailangan manahimik kayo, makinig lang kayo, sundin ninyo ang tinig ng Diyos, at tuparin ninyo ang mga batas. Just as simple na mga ganong bagay. Bakit? Flashback po tayo, samba sila nabigo at hindi nakatupad yung mga magulang nilang lumabas sa Egypt. Dahil sa hindi sila tumahimik. Puro reklamo po. Actually, na-search ko po yan eh. Dinaanan din naman natin. And how many times? 12 times. More than pa na nagreklamo ang mga Israelita. Nung nawala sila nagutom sila, walang pagkain, nauhaw sila, walang tubig, puro reklamo. And then, ito yung pinaka-mabigat na reklamo pa. Ito yung unang-unang reklamo na medyo napikon ng konti si Moses. Pero okay lang, kaya pa ni Moses. Nung hinahabol po sila ni Pharaoh, kasama ang mga soldiers, Egyptian soldiers, hinahabol po sila. Tingnan natin yung portion nito, Exodus 14 verse 10 to 14. Nang ang paraon ay papalapit na, yung kasi umexit na sila sa Egypt, sa mga Israelita. Pero ito po, ang boundary po ay dagat, I think Red Sea yata. Nang ang paraon ay papalapit na tumingin sa likuran ang mga anak ni Israel. At nakita ang mga Ehipsyo ay sumusunod sa kanila. Sila'y lubhang natakot. At ang mga anak ng Israel ay tumawag sa Panginoon. So, tumawag sa Panginoon. Kanila sinabi kay Moses, anong klaseng tawag? Dahil ba sa walang libingan sa Ehipto, kung kaya dinala mo kami upang mamatay sa ilang? So, yung mga reklamo nila. Anong ginawa mo sa amin at inilabas mo kami sa Ehipto? Hindi ba ito ang sinabi namin sa iyo sa Ehipto? Actually, meron pang nangyari sa chapter 5 eh. May nangyari pang ganun na dahil pumunta si Moses kay Pharaoh, ilalabas niya yung mga Israelita, sabi ni Pharaoh, sino yung Diyos niyo? Hindi ko kilala yung Diyos niyo. So nagalit si Pharaoh, dinagdagan po nila yung trabaho. Dati yung mga materials na paggawa ng tiles, yung mga uhay yata yun, yung mga paggawa ng tiles, dati dinideliver po sa kanila doon sa shop. Ngayon, sabi ni Pero, wag niyo nang i-deliver. Hayaan mo silang kumuha. Malayo po yung kuhaan ng materyales. Tapos doon pa i-assemble sa... Basta pinahirapan sila. Isa yun sa mga unang angal. Ito po yung pangalawang reklamo. Sabi, hayaan mo kaming mag-isa at pabayaan mo kaming makapaglingkod sa mga Ehipsyo. Sabi rito, sapagkat mas mabuti pa sa amin ang maglingkod sa mga Ehipsyo kaysa mamatay sa ilang. So ito yung mga reklamo nila. Sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot. Magpakatatag kayo at masdan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na kanyang gagawin sa inyo ngayon. Sapagat ang mga Ehipsyo na inyo nakikita ngayon ay hindi na ninyo muling makikita kailanman. Ipaglalaban kayo ng Panginoon at ang dapat lamang ninyong gawin ay, ito po, manahimik. Madaldal po sila kasi puro reklamo. So isa po ito. Mareklamo sila. Kaya nga sinasabi dito ni Moses, sa verse 9, sa study natin, ay manahimik tayo. May mga utos ang Panginoon kay Moses, manalig sila kay Lord. Tignan nila ang ginagawa ni Lord sa pamamagitan ng execution ni Moses. Kaya nga request ni Moses sa kanila, huwag kayong matakot, paglalaban kayo ng Panginoon. Isa lang ang pwede niyong gawin, manahimik. Parang sinasabi na medyo masakit yung salita, you shut up. Kasi nga, pag nararattled na po ang tao, naku, ano po gagawin ko? May problema. Pag Kristiyano kasi minsan, Kristiyano na pero pag may problema, nakakaranta. Parang nangyayari naman talaga. Pero just listen. O kaya, stay put. Manahimik lang tayo. Hindi lang yun, naparami pa. Aklat ng bilang chapter 14, verse 1 to 2.
Natakot po sila nung mayroon 10 spies o 12 spies para tiktikan po yung lugar ng Kanaan. Yung dalawa ay matapang, si Joshua, si Caleb, kaya nga sila nakapasok sa promised land. Nakita ni Lord yung katapangan nila. Pero yung 10, natakot. Nagreklamo na naman sa Panginoon. Actually, 10 na yun, pinatay ng Panginoon yun. So, hindi lang po yun. Meron pa, bilang chapter 14, 26-30, ito yung pagreklamo nila. At nagsalita ang Panginoon kay na Moses at Aaron na sinasabi, hanggang kailan magrereklamo laban sa akin ang masamang kapulungan ito? Nagsalita ang Panginoon kay Moses at kay Aaron. Sabi Lord, hanggang kailan magrereklamo sa akin ang masamang kapulungan ito? Aking narinig ang mga reklamo ng mga anak ni Israel na kanilang sinasabi laban sa akin, laban kay Lord. Sabi mo sa kanila, ako'y buhay, sabi ng Panginoon. Kung ano sinabi niyo sa aking pandinig, ay gayon ang gagawin ko sa inyo. Ang inyong mga bangkay ay mabubuwal sa ilang na ito. Kasi sinasabi nila, wala bang libingan sa Egypt, kaya dito kami dinala. Sabi ni Lord, gagawin ko sa inyo yan. Kasi parang sinusumbatan ng Panginoon eh. At ang lahat na nabilang sa inyo ay sa inyong kabuang bilang mula sa 20 taong gulang pataas na nagreklamo laban sa akin ay hindi papasok sa lupaing aking ipinangako na patitirahan ko sa inyo. Maliban kay Caleb na anak ni Jepone at kay Josue na anak ni Nun. Actually, ang nabilang, sinasabi ni Lord, ang nabilang, na ang na-census, yun nga, 603,550. Lalaki, 20 years old and above. Lahat yun pinatay ng Panginoon. Inilibing sa ilang. Maliban kay Caleb na nakalagay dyan at kay Josue. So, hindi sila tumahimik eh. Puro reklamo. Kaya nga sabi ng Panginoon, kailan ba parang puro reklamo. Puro reklamo. Ano pa yung kalawa rito? Sa verse 9, balikan natin Deuteronomy 27 verse 9. Una, tumahimik ka. Kasi nga, yun yung negatibo nangyari sa mga ninuno nila. Pangalawa, pakinggan mo, o Israel. Sabihin, makinig lang. Mga kapatid, dahil hindi nakinig ang mga ito, kaya po sila napahamak. Itong 603,548. Sabi ng awit, mga kapatid, awit 81 verse 11. Ngunit ang aking bayan ay hindi nakinig sa aking tinig. Hindi ako sinunod ng Israel. So, talagang hindi pinakinggan. Kaya ngayon, sinasabi ni Lord dito, through Moses, yung mga papasok sa Kanaan, makinig kayo, o Israel. And then, pangatlo, nakalagay sa verse 10, ano pa yung mga negatibong ginawa ng mga ninuno nila? Yung mga hindi nakarating sa promised land. Hindi sumunod sa tinig din ng Diyos. Ang sabi sa Bilang, chapter 14, verse 22, kasi sabi rito, no, sa verse 10, kaya sundin mo ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Pero yung negative side ng mga ninuno nila, hindi nakinig. Sabi dito, wala sa mga taong iyon na nakakita ng aking kaluwalhatian at ng aking mga tanda na aking ginawa sa Ehipto at sa ilang. Ngunit tinukso pa rin ako nitong makasampung ulit at hindi dininig ang aking tinig. Makasampung ulit, sabi ko nga, hindi lang 10 eh. 12 pa nga yata yan eh. Hindi ko na lang na-flash. Ilang beses, marami po mga kapatid. Napikon po ang Diyos sa kanila. So, pang-apat, doon sa chapter 27 pa rin na ating study, verse 10, yung gitna. At ang kanyang mga utos ay dapat at tuparin mo ang kanyang mga utos at ang kanyang mga tuntunin na aking inutos sa iyo sa araw na ito. Yun nga, ang naging negative side naman nila ay hindi sinunod yung utos ng mga Israelita. Yung mga namatay, ang tinutukoy ko dito yung mga namatay. Hebrew 3, verse 16 to 18. Sino-sino ba sila na matapos makarinig ay naghimagsik? Hindi ba ang lahat ng umalis sa Ehipto sa pamamagitan ni Moses? Ngunit kanino siya nagalit o kanino siya galit ng 40 taon? Hindi ba sa mga nagkasala na mga katawan ay nabuwal sa ilang?
At kanina siya sumumpa na hindi sila makakapasok sa kanyang kapahingahan kung hindi sa mga sumuway. Yung mga hindi tumupad sa mga utos ng Panginoon. So, sinasabi ko po mga kapatid, kaya binabanggit po dito yung mga positive side na. Deuteronomy 27 verse 9 to 10, yung mga positive side na kasi nga may mga previous experience si Moses sa mga ama nila. Ngayon, kung sinasabi lang ni Moses, kung gusto ninyong humaba buhay ninyo, huwag niyong tularan yung mga yon. So, negative disobedience nga, ewan ko, tama bang magkasama po yun, negative na disobedience pa. Yung mga Israelita na hindi sumusunod, lahat po sila ay namatay sa ilang. Sabi dito, lahat sila ay sumuhay. Hindi nakapasok sa promised land. Kaya paalala ni Moses dito sa verse 9 and 10, tumahimik ka at pakinggan mo Israel. Sa verse 9. And then sa verse 10, at sundin mo ang tinig ng Panginoon Diyos at tuparin mo ang kanyang mga utos at ang kanyang mga tuntunin na inuutos sa iyo sa araw na ito. Okay, so mga kapatid, napakarami pong aral ang Panginoon. How to obey the Lord, how to obey His voice. So meron din po tayong apat na life lesson or principles na nasa positive side dito naman. Again, sa chapter 27, ito nga sa study natin, verse 9 to 10. So, 4 life lessons and principles. Number 1, be silent din. Maging tahimik din po tayo. Sundin natin ang tahimik ang utos ng Panginoon na walang pagrereklamo, no? Mga ganon. When it comes, kung tayo ay nasa kalagitnaan ng sufferings, nasa difficulties ng buhay, mananampalataya tayo dapat sa Panginoon consistently. Huwag tayong magreklamo. By the way, ang mga Israelita, kapag nakapasok na sila sa promised land, hindi na masyadong nagre-reklamo. In Book of Judges, ano lang sila, parang dumadaing na lang sa Panginoon. Pero sa ating panahon, bilang mananampalataya, be silent. Manahimik lang tayo. Maging silent worker tayo ni Lord, silent fellow workers tayo ni Lord, maging silent obedient before the Lord. Tahimik lang tayong sumunod sa Panginoon. Sabi sa Philippians chapter 2 verse 14 to 16, do everything without grumbling or arguing, so that you may become blameless and pure children of God without fault in a warped and crooked generation. Then you will shine among them like stars in the sky, as you hold firmly to the word of light, and then I will be able to boast on the day of Christ that I did not run or labor in vain. So, sumunod lang tayo. Actually, pinasusunod ni Pablo ang mga taga-Philippian sa kanya, no? Pero kasi nga sumusunod si Pablo sa Diyos. So, parang sinasabi ni Pablo, kayo ang aking, parang kayo ang aking trophy. Yung inyong pagiging masunurin ng walang pagreklamo. And then, second principle, and listen to God. Verse 9 pa rin. Pakinggan mo, O Israel. Listen to God. Sa pamamagitan ng ebanghelyo, epistle, prophets, prophecy, lahat po na nakalagay sa Biblia from Genesis to Revelation o book of prophecy in Revelation, we must listen to God. Makinig po tayo sa mga aral na binabasa ang salita ng Panginoon. Makakadagdag po ito ng pananampalataya. In Romans chapter 10 verse 17, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. During those times, mga kapatid, wala pa hong
New Testament Bible, hindi pa siya nakakompile. Wala pa ho. Old Testament pa lang ho yan. But, paano na-share ang gospel? Through narrative, through telling the stories about the deity of Christ, the death and resurrection, ikinukwento ng mga apostol, ikinukwento ng mga lingkod ng Panginoon. Kaya kapag nakikinig sila, nadadagdagan yung faith nila every time na makikinig sila tungkol kay Jesus. And then, kapag ituturo si Jesus, tulad ni Paul, ituturo si Jesus as Christ or Messiah, according sa promise ng mga prophets, tinitignan nila yon. Ano ba, according sa prophets, it's either Prophet Isaiah, Jeremiah. Titignan nila kung sino yung Christ na tinutukoy ni Pablo na yun na yung Jesus na siya'y namatay at muli nabuhay. Kaya mga kapatid, tungkol kay Kristo, kinukwento pa siya noon sa panahon ng Book of Romans because wala pang kopya ng New Testament. Tungkol kay Kristo, ang kwento, kinukwento at doon nananampalataya ang mga nakikinig. Kaya listen to God. Sabi nga, actually, pinadala na kasi ang Holy Spirit, like Paul, tumanggap siya noon, si Peter. In John chapter 14 verse 26, sabi doon, ipadadala ko ang comforter or helper, ang Holy Spirit. Siya magpapaliwanag ng lahat at ituturo o kaya ipapaalala ang mga sinabi ko. So with the power of the Holy Spirit, saka yung narrative, action, how to preach the gospel, sino ang makakadinig ay nadadagdagan yung faith. So listen to God. Si Lord pa rin yun. Nire-re-echo lang po ng mga alagad. Si Lord pa rin na nagsasalita. Pangatlo, principle, we must, bumaliktad lang yung T. Hindi ko, yung Y. Letter T po yan. We must obey the voice of God. How? Paano ba natin mapapakinggan ang boss ng Diyos? Again, nasa scripture pa rin. Nung panahon na nagsasalita si Jesus, mga kapatid, nasa scripture pa rin. Sabi sa Luke chapter 11, verse 27 to 28, and it happened as he spoke these things that a certain woman from the crowd raised her voice and said to him, "Blessed is the womb that bore you, and the breast which nursed you." Ibig sabihin, si Jesus, nasa bahay po siya, nagpipreach po siya ng gospel. May nagsalita, I think, outside the house, sumigaw, sa Tagalog, mapalad ang nanay mo. Sinasabi gano'n, nanay mo at yung nagpa-breastfeed sa'yo. Mapalad. Nadinig ni Jesus. But si Jesus, sabi niya, ito yung sagot ni Jesus. But he said, more than that, ito po, mas higit pa dyan, blessed are those who hear the word of God and keep it. Mas mapalad daw ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tinutupad ito. Baka sabihin naman ng iba, bakit hindi ba tinutupad ni Mary ang salita? Tinutupad nga ni Mary, kaya blessed din si Mary. Pero sabi ni Jesus, mas pinagpala ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad. Kaya mga kapatid, we must obey the voice of God. Nasaan na po yun? Ito na po. Nasa scripture na po siya. Kasulatan, nasa Biblia na po siya. Yung gospel, mababasa po natin yan. Number 4. Ano sinabi dito sa number 4? Sa verse 10 pa rin, no? Yung number 3, nasa verse 10, sundin mo ang tinig ng Panginoon mong Diyos. At yung number 4, nasa verse 10 pa rin. At tuparin mo ang kanyang mga utos. Tuparin mo ang kanyang mga utos at ang kanyang mga tuntunin. So how do we obey or follow, observe and follow Christ's commandments? How? Paano? Again, nandito pa sa scriptures. May palatandaan po si Jesus.
Sabi niya sa John 14 verse 15, aklat ng 1 verse 15, 14, 15, kung ako ay niya minamahal, ay tutuparin ninyo aking mga utos. So may palatandaan po siya. Kung gusto niyo sumunod sa kautosan, palatandaan niyo mahal mo si Jesus. Kung ang sino mang hindi sumusunod, maliwanag na hindi niya mahal si Jesus. Madalas sinasabi natin, do you love God? Do you love Jesus? Ang bilis ng sagot ng mga tao, yes, of course. Pero ang sagot dito, ang follow-up ano dito is, obey the rule of God. Obey what His word or voice. Utos ng Panginoong Yesus. John 14:23, sumagot si Jesus sa kanya, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya'y mamahalin ng aking Ama. At kami lalapit sa kanya at kami gagawa ng tahanang kasama siya. Ulitin ko po, sumagot si Jesus sa kanya, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ito palatandaan ay kanyang tutuparin ang aking salita. At siya'y mamahalin ng aking Ama at kami lalapit sa kanya at kami gagawa ng tahanan kasama siya. So, ang palatandaan po talaga mga kapatid, obey His commandments. If you want to love God, gusto mo ipakita ang pag-ibig mo sa Panginoon, sundin natin ang kaulooban niya, sundin natin ang mga utos niya. So, yun lamang mga kapatid, no, tulad ng mga utos ni Lord, pinadadala niya kay Moses para sa mga Israelita. So, bilang tayo mananampalataya sa panahon natin ngayon, so, sundin din natin ang mga utos ng Panginoon. Kung ano yung mga kautusan, kung ano yung mga batas, sundin po natin. Ang nawala lang naman sa batas yung sacrificial law. Yung mga burnt offering, sin offering, pag-aali ng mga tupa, kambing o baka. But the rest, andun pa rin. Yung civil law, moral law, ang iba pang mga batas. Batas pa rin po siya hanggang sa panahon ngayon. Yung iba, ginawang institution ng bayan, ng republic, ng bansa, ginawang kautusan, yung ibang kautusan ng Panginoon, ibang kautusan ng batas, inadapt nila at nagdagdag pa ho yung iba. Pero, okay lang po kasi nasa batas na yun. Pero, mga kapatid, susundin natin yung batas na yun. Hindi natin pwedeng sabihin, sinusunod ko si Lord dito sa kautusan. Minsan, conflict sa batas. Hindi mo susundin yung batas? Hindi po. Kung ano yung sinasabi rin ng batas, pwede natin sundin. Lalo na kung ito ay hango sa Biblia. So, yun lang po mga kapatid. Medyo umulan na po sa aming lugar. Nawa ay pagpalain po kayo ng Panginoon. Ingatan po kayo ng ating Diyos, Ama. Kung kayo po ay na-bless, sana ay ma-share niyo po ito. Chapter 27 po tayo next week, beginning verse 11 naman po. So hanggang dulo na po yon. Yun na lang po ang last natin sa chapter 27, 11 hanggang 26. So meron po dito 12. Ang title nga po ay Sumpain ng Tao. Yung Curse is the Man. Anyway, sige po mga kapatid, let's pray. Diyos Ama, salamat po sa patuloy na walang patid na awa, pag-ibig ninyo, pagpapagaling po ninyo, provision po ninyo sa mga needs ng mga tao, pagkain, inumin, patuloy po, Panginoon, ang pagpo-provide po ninyo, patuloy po ang pagpapala po ninyo. Sa mga gumagaling, salamat po, patuloy ang pagpapagaling ninyo. But sa mga oras nito, dalayan ko po, Ama, ang kalagayan po ni Brother Kenny. Nagulat po kami na aksidente po siya. Dalangin namin, Ama, sa iyo ang kaawaan para kay Brother Kenny at may mission pa po siyang gagawin sa Apayao, sa katapusan. Pero nawa, hindi po maging malala po ang pagkaka-aksidente niya. Nabundol po siya ng isang kotse habang nagbabike. So Lord, we ask your mercy healing for Brother Kenny. Nawa, ingatan niyo po siya. Wala pong maging malaking damage po mula head down to foot. Kung ano man po yung mga pinsala. Nawa, it's a minor or gasgas lang po. Hindi po ito maka-apekto nawa sa kanyang kalusugan. At nawa, daglian din po siyang gumaling. Thank you, Father God. Ako pinagpapasalamat. Bagamat na-aksidente siya, pero at least minor pa rin ang mga injuries niya.
Salamat, Panginoon. Nawa ay gumaling siya ng mabilisan at siya po ay makapaglingkod na po sa iyo. We ask your healing and mercy healing, Lord, kay Sister Nancy. Sister Nancy po ay nasa Australia para magbantay, mag-alaga ng apo. Tignan din po yung pasyente na may sakit, si John. And then, ito lang mga kapatid, ito lang, nung nagkasakit si Sister parang nagpa-doktor siya sa mata niya, may konting problema. But we ask your mercy healing, Father God, na siya po'y gumaling sa kanyang mata, si Edna, God din po si John, may diabetes, and then si Angel. So we ask your, Lord, protection and physical strength kay Sister Nancy. Minsan daw, nagkakasakit din siya. So Lord, kailangan po siya, Lord, na maggabay sa kanyang pamilya. So we need your, Lord, protection and strength sa kanyang physical and spiritual kalagayan. And healing din, Lord, and complete healing and recovery kay Malu Salvador na 4th stage cancer, Lord. Kaawaan niyo po siya, Panginoon. And then to my nanay, Lord, kahapon, medyo nahapo siya. Parang sabi nga niya, muntik na siyang mamatay. But salamat, Panginoon, sa extension ng buhay ng nanay ko kagabi. Salamat po sa protection ninyo. Panginoon, dalayan ko po na patuloy po siyang makaranas ng pabor sa inyong mga kamay at pabor pa. Gumaling po siya, Panginoon, makomplete. Pasumpong-sumpong po yung asma niya, aming Diyos. Kaya aming Diyos, dalayan ko po ang panatag sa kaisipan niya, physical na kagalingan at spiritual. Siya po, Panginoon, ay kasama namin dito sa church. Siya po ay umaattend, Panginoon. At natutuwa po ako na nakakarinig siya ng salita. Sa Panginoon, salamat po. Kaawaan niyo po siya. Dalayan ko rin po ang mga kapatid, kaibigan, kapitbahay, mga mahal sa buhay. Ngayon po ay umuulan. Dalayan ko po ang protection sa mga pauwi, galing trabaho. Nawa ay huwag naman po sanang bumaha sa mga lugar na daraanan ng kanilang mga sasakyan, hahakbangan ng kanilang mga paa. Medyo madilim pa ho ang panahon at gabi na. Patuloy ko po tinataas sa inyo ang protection ng mga kapatiran, kamag-anak, mahal sa buhay, kaibigan, kapitbahay. Salamat po, Ama, at all the viewers, kung kayo po ay may concern sa inyong kalusugan, dalayan ko po ang comfort and healing and kapayapaan sa inyong kaisipan, physical strength and healing po sa inyong kalagayan. Nababatid po ng aming Diyos o ng ating Diyos sa ngalan ni Jesus, ang kalagayan po ninyo, kayo po ay hindi ibig sabihin, kayo po ay nakikita ng Diyos. Nalalaman ng ating Diyos ang kalagayan po ninyo. Kaya salamat po. Patuloy po nawa ang iyong habag ay magpatuloy sa kanilang katayuan. Maraming pong salamat, Ama. We assure, rin, Lord, kay Sunny na bumili ng property, Lord, and lahat sa amin po. Tagal na po yun, 10 years ago. Comfort din po sa kanya. Gandang kay Kim, Kellen, mga mahal namin sa buhay. Kay Mami, Panginoon, protection po. And sa mga kapatid ni Sally, kapatid ko rin. Salamat po ng marami. Tinataas ko po ang lahat, Ama. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. God bless you all po. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Hello po, Sister Isabel. Musta po? Miss na namin kayo. Please, bisita po kayo sa church.